Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito sa delivery rider na binasa at tinampas pa ng Wata Wata Festival. Naghain ng reklamo, nagsampa na ng reklamo ang isang delivery rider na binasa at binatukan pa umano ng isang nagkakaisang sa Basaan Festival sa San Juan itong June 24. And other further ado, please to watch and please subscribe. Umabot po sa akin isang lalaki na akma po akong babasahin ng tubig. Pinigilan ko po ito. Nagsabi po ako na, boss, wag po muna kasi mababasa po yung cellphone ko at saka ito po yung laman po nito, yung mga documents. Ngunit hindi po ako pinagbigyan. Binasa pa rin po ako hanggang po yung cellphone ko po ay nasira kasi nabasa po ng tubig. Dumulog kanina sa San Juan City Hall ang isang delivery rider upang ireklamo ang nangyaring pambabasa at umano'y pananakit sa kanya sa nakaraang Wata Wata Festival noong Lunes. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Batis, makikita ang paghagis ng tubig ng isang residente sa motorista. Nang salagi ng delivery rider ang lalaki, agad siyang hampas nito. Pagkabasa niya po sa akin, napamura po ako kasi nabasa yung cellphone ko. Pagkatapos po nun, ayun na po, inampas pa ako dito sa ulo. Pagkatapos na po ang hampasin sa ulo, umalis na siya. Tapos yung ibang mga tao po doon, pinagbabasa na po ako ng tubig. Dahil sa insidente, posibleng kasuhan ng biktima ang lalaking nanakit sa kanya. Binigyan din naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang ilang patakaran sa ordinansa ng lungsod kaugnay sa selebrasyon ng Wata Wata Festival. Pangunahin na rito ang pagbabawal sa pwersa, pagbubukas ng pribado o pampublikong sasakyan, ang pagbabanta o pananakit sa isang individual, gayon din ang pagyugyog sa mga sasakyan at pagpasok sa mga public utility vehicle para maghagis ng tubig. Sa ilalim ng ordinansa, maaaring patawan ang lalabag ng 2,500 pesos na multa at isang araw na community service para sa unang paglabag. 3,500 pesos naman ang multa at 3 araw na community service kung second offense. Habang 5,000 piso naman at pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na araw ang parusa sa ikatlong paglabag. Pero dahil sa mga naperwisyo sa nakaraang Wata Wata Festival, plano ni Mayor Zamora na sampahan ng mas mabigat na mga kaso ang mga lumabag sa ordinansa. Kasama sa mga kasong planong ihain ng alkalde ang direct assault, less serious physical injury, unjust vexation, malicious mischief at iba pa. Gamitin natin ang revised penal code kasi mas may ngipin yan. Talagang makukulong sila dyan, mas mataas ang multa at talagang mararamdaman nila ang parusa. Samantala, para kay Senador J.V. Ejercito na dati ring nagsilbing alkalde ng San Juan at umari nag-conceptualize ng Wata Wata Festival, nagkaroon na anya ng failure of leadership si Mayor Zamora. Sa pahayag na inilabas ng Senador, sinabi nito na marahil ay nagkulang sa preparasyon at pagpapaalala si Mayor Zamora kaya't may ilan na nagkagulo noong basaan. Tugon naman ni Mayor Zamora at inarinaan niyang nangyayari ang ganitong mga insidente sa mga nakaraang pamamahala sa San Juan City. Alam niyo naman po, expected naman po yan na wala naman hong magandang sasabihin si Senator Ejercito tungkol sa makabakong San Juan. Expected naman po yan. Number one, these are isolated incidents. No? At kahit naman po ng mga nakarang administrasyon dito sa San Juan, nangyayari na po yan. Alam naman yan. Bunsod ng mga kaguluhang nangyari sa nakaraang Wata Wata Festival, planang lokal na pamahalaan na limitahan na lang sa susunod ang mga lugar na pagdarausan ng taunang basaan. Asher Kadapan Jr. Alright, yan, napanood po natin at napakinggan dito sa ating reaction dito sa piyesta ng San Juan. At ito ay isang basaan talaga pag San Juan Day. At maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito kay Rob Trip Reacts, and see us again sa atin the next one. And maraming salamat. Peace out. Alright guys, thank you.